2 taon na nakakulong ang asawa ko, paglabas ko ng bilangguan nagpalit ako ng pangalan at nagtago sa ibang bansa. Makalipas ang 7 taon, nagkita kaming muli sa puntod ng ate. Nagtagpo ang aming mga mata. Tumigil siya sa pagpunas ng lapida. Sumilay sa kanyang mga mata ang hindi maipaliwanag na komplikadong emosyon, gulat, saya, pagkakasala. Yan Q, hinanap kita ng maraming taon. Akala ko wala ka na rin. Saan ka nagpunta nitong mga nakaraang taon? Bakit hindi mo man lang ako kinontak? Nang hindi ako sumagot, mabilis niyang pinunasan ang gilid ng kanyang mata. Sinadya mo akong iwasan, di ba? Galit ka pa ba sa nangyari noon? May dahilan ako. Hindi niya alam na siya ang dahilan ng pagkamatay ng ate ko. Inagaw niya ang asawa ng ate at muntik akong mawalan ng pag-asa. Paano siya nagkaroon ng mukha para sabihin ang mga yon sa harap ng ate? Ngunit parehong luho ang pag-ibig at put. Para sa akin, wala na siyang pakialam sa anuman. Nagtagpo muli ang dating magkakilala, ngunit walang bahid ng emosyon ang puso. Tumalikod ako at umalis. Yumuko ako at dahan-dahang inilapag ang puting krisantemo na kasimputi ng nyebe sa harap ng lapida ng ate. Sa larawan, ang ate ay may mainit na ngiti at malinaw na mga mata. Nakulong siya sa edad na 25. Kung buhay pa siya, siguradong susunduin ako sa airport ngayon. Tulad noong bata pa tayo, igugulo ang buhok ko at sasabihin, bata ka pa. Bakit ang sungit ng mukha mo? Hindi. Kung nandito siya, hindi niya hahayaang apihin ako ni Yuanzong. Lumuhod ako at tinunghayan ang mga mata at kilay ng ate na kitang-kita sa larawan. Ate, may magandang balita ako sa'yo. Bago pa man matapos ang aking sasabihin, bumalik si Liu Ruoyan. Inabot niya sa akin ang isang lumang bag. Dati, pinangako ko sa'yo na bawat kaarawan ay gagawa ako ng regalo para sa'yo. Sa mga taong hindi kita mahanap, naipon ko lahat. Sana magustuhan mo. Ang pinakabagong game console at mamahaling relo. Kitang-kita na pinaghirapan niya ito. Ngunit wala akong naramdaman. Nakatigil ang kanyang kamay sa hangin at bumaka sa kanyang mukha ang kaunting hiya at pagkadismaya. Hindi mo ba gusto? Papapalitan ko. Sama-sama tayong magtanghalian. Hindi na, may gagawin pa ako. Gusto pa sana niyang makipag-usap, ngunit biglang tumunog ang kanyang telepono. Sinyi, kailan ka uwi? Ngayon ang ika-7 anibersaryo ng kasal natin. Nagpareserba na ako sa restaurant. Napatigil ang kanyang mga kamay. Inalis niya ang dilaw na dahon na nalaglag dahil sa hangin. Ito ba ang taong pinagkatiwalaan mo noon? Nagkamali ka at nagkamali rin ako. Biglang nangati ang lalamunan ko at hindi ko napigilan ang pag-ubo ng 2 beses. Sinyi, nasaan ka? Bakit may boses ng lalaki sa tabi mo? Walang sabi ni Chen Sinyi na pinatay ang tawag. Mula sa bulsa ng kanyang coat ay inilabas niya ang isang face mask. Inabot ito sa akin. May allergy ka sa malamig na hangin. Tuwing taglagas ay umuubo ka. Tandaan mong magsuot ng mask ni. Inilihis ko ang aking mukha upang iwasan ito. Okay na ako. Nagpaalam ako sa ate at tumalikod upang lumabas. Mabilis akong sinundan ni Chen Sinyi. Hindi ko maintindihan. 7 taon na ang nakalipas, binalaan niya akong huwag nang magpakita sa kanya. Bakit ngayon parang hindi na ako matanggal sa kanya? Sa may pintuan ng Wuyuan, nakapila ang mga shared bike. Kinuha ko agad at binuksan ang lock. Bago ako sumakay at umalis, huminto si Chen Sinyi sa tabi ko gamit ang kanyang Mercedes. Yan Q, mag-isa ka pa rin hanggang ngayon? Sa ilalim ng araw ng taglagas. May bahid ng pag-asa sa kanyang mga mata. Tumango ako. Walang dagdag na paliwanag. Ang pagbabalik ko ngayon ay para personal na sabihin sa'yo, ate, ikakasal na ako. Ang saya na ito, gusto ko lang ibahagi sa'yo, ate. Yan Q. Huwag kang magpakatigas mag-isa sa labas. Kung may problema ka, tandaan mong hanapin ako. Pareho pa rin ang numero ko. Hindi ito nagbago, natatakot ako na kapag gusto mo akong kontakin, hindi mo ako mahanap. Hindi ko napigilang mapangiti. Hindi ko akalain na ang taong pumutol ng lahat ng ugnayan noon, na tila gusto akong hindi na makita pang muli. Ngayon ay nagpapakitang parang walang pagsisisi. Pero wala akong interes na makipaggulo sa isang babaeng may asawa. Puwersa kong inapakan ang pedal. Dinala ako ng bisikleta palayo sa mahabang daan na puno ng gintong dahon ng ginkgo. Gumulong ang gulong sa mga dahon, lumilikha ng kaluskos. Dati, pamilyar na pamilyar ako sa daang ito. Noong bata ako, mahilig kaming tumakbo at magbisikleta ni ate rito. Mas magaling si ate sa akin sa lahat, maliban sa hindi niya ako matalo sa takbo. Sinadya kong bumagal para hindi ko siya hintayin. Guguluhin niya ang buhok ko, titingin sa akin na nagtatampo, at sasabihin kahit 70 o 80 na kami. Magkapatid pa rin kaming mamamasyal sa daang ito at magpapainit sa araw. Pero ngayon, 2 taon pa akong mas matanda sa kanya. Nagbisikleta ako pabalik sa lumang bahay na dating tinitirhan ni ate. Simula nang mawala si ate. Nawalan nang nakatira rito. Binuksan ko ang pintong puno ng alikabok, isang makapal na amoy ng luma ang sumalubong sa akin. Sa sala, may larawan ng 4 na tao na puno ng alikabok.
Mula pagkabata, kami ni ate ay nagtutulungan. Noong 16 na taong gulang ako, pumasok si Chen Xinyi sa buhay namin. Sinabi niyang iniligtas siya ni ate mula sa ilog, binigyan siya ng pangalawang buhay. Simula noon, naging matalik na kaibigan siya ni ate. Tila kami ni Chen Xinyi ay hindi talaga magkasundo, madalas kaming magtalo sa maliliit na bagay. Hanggang sa graduation trip namin noong high school, nangyari ang isang aksidente sa resort. Isinunod ng mga magulang ang mga kaklase ko. Si ate ay nasa ibang probinsya para sa trabaho. Biglang bumuhos ang putik at buhangin, bumagsak ang hotel. Naipit ako sa ilalim ng gumuhong gusali. Tahimik na hinintay ang kamatayan. Pero si Chen Xinyi, baliwala sa panganib, sumalungat sa agos. Mula umaga hanggang gabi, naghukay siya. Yan Q, huwag kang matakot. Nandito ako. Binuhat niya ako at naglakad ng isang gabi hanggang sa makarating kami sa ospital. Noon ko lang napansin na nawala ang kanyang dalawang sapatos. Ang kanyang mga paa ay puno ng sugat, namumuti dahil sa tubig. Ang kanyang mga kuko, na dati niyang inaalagaan, ay nabali at duguan. Bobo ka, anong iyak mo? Basta ligtas ka, kahit mamatay ako, sulit na. Sa sandaling iyon, ang hanging tagsibol ay hindi kasing init ng kanyang titig. Noong gabing iyon, nagluluto kami ng siomai. Dumating si Shen Yu na punong-puno ng problema, anak siya ng kapitbahay sa probinsya, nalugi ang pamilya nila. Pinagtataguan siya ng pinuno ng tribo dahil naalala niyang binigyan siya ng isang mainit na lugaw ng kanyang kababayan. Ang mabait na ate ay walang pag-aatubiling tinanggap lahat ng responsibilidad. Umalis siya sa matatag at marangal na trabaho para magnegosyo, umabot sa pagdurugo ng tiyan, ilang beses na nasa bingit ng kamatayan. Sa loob ng 2 taon, pumayat ng 30 piso si ate, tinulungan niyang bayaran si Shen Yu ng lahat ng utang. Napanalunan din niya ang kanyang malinis na puso, nagtaas kami ng baso upang magdiwang at nanumpang magmamahalan habang buhay. Hindi kailanman maghihiwalay. Nang nagtataka ako, narinig ko ang tunog ng susi sa pinto mula sa labas. Bumukas ang pinto at biglang naroon si Shen Yu at si Chen Xinyi. Nakalimutan ko na noon. Bawat isa sa amin ay may susi rito. Narinig daw nila na bumalik ka, kaya naisip nilang narito ka. Sabi mo, bakit hindi ka nagsabi sa amin para masundo ka? Lumapit siya para tapikin ang balikat ko. Iniwasan ko siya. Hindi ka maaaring tumira rito. Sumama ka sa amin pauwi. Nag-leave ang katulong. Naglaan ng kwarto. Ibinaba ko ang tingin. Ang bahay ng asawa ko ay nasa amin lang. Bumalik lang ako para makita si ate. Mamaya ay makikipagkita ako sa hindi ko pa nakikilalang biyenan. Iniabot ko sa kanila ang aking kamay. Kung ang bahay na ito ay binili ni ate at nakapangalan sa akin, wala itong kinalaman sa kanilang dalawa. Komplikado ang tingin ni Chen Xinyi sa larawan sa aking kamay. Yan Q, kung narito pa si Ahe, malamang gusto niya tayong tatlo na maging maayos. Umiiwas si Shen Yu. Hindi niya matingnan ang larawan. Tahimik na pumasok si Chen Xinyi, hinubad ang jacket. Isinuot ang manggas, kinuha ang walis sa likod ng pinto. Ayu, buksan mo ang bintana para pumasok ang hangin. Para akong bumalik maraming taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, madalas kaming magkakasama rito. Si ate ang nagluluto, si Shen Yu ang katulong. Si Chen Xinyi ang gumagawa ng gawaing bahay, ako'y abala sa pagsasalita ng pahapyaw. Ang maliit na bahay ay puno ng tawanan at saya. Ngayon ay tanging katahimikan na lang. Pinunasan ko ang mesa, inilagay ng maayos ang litrato ni ate sa ibabaw. Sa larawan, ang taba ng ngiti ni ate. Hindi ko inaasahan na ganito pala ang muling pagkikita naming apat. Biglang sumugod si Shen Yu at isinara ang litrato ng pababa. Bakit mo pa inilalabas yan? Sa pagmamasid sa kanyang pagkabalisa, napangiti ako sa loob. Sa wakas, nakonsensya rin siya, hindi niya kayang harapin ang malinis na mga mata ni ate. Yan Q. Ayu ay nag-aalala lang sa'yo dahil may namatay dito. Paano namatay ang ate ko? Hindi ba kayo ang mas nakakaalam? Nahulog ang walis sa kamay ni Chen Xinyi nang may kalabog. Tulad ng kamatayan sa bahay, tanging tunog ng hangin sa labas ng bintana. Sa 2 taon ng kasal ni ate at Shenyi, nagbago kaming lahat. Lalong naging abala ang trabaho ni ate, madalas siyang lumipad sa iba't ibang lugar. Noong araw na nakuha niya ang angel investment, masaya niya kaming inilabas para kumain. Sa kalagitnaan ng pagkain, nakatanggap siya ng tawag mula kay Chen Xinyi na wala roon. Ahe, nagkaproblema ako. Siya ay nasa bar at hinahabol ako. Walang sabi-sabi, iniwan ni ate ang kanyang kutsara at lumabas ng mabilis. Ang kantang iyon ay hindi na naging maganda. Para protektahan si Chen Xinyi, tinamaan si ate ng bote ng alak sa likod ng ulo. Nang dumating kami ni Shen Yu sa ospital, nakita namin si ate na ang katalinuhan ay bumaba na lang sa antas ng isang 5 taong gulang na bata. Nakalimutan niya ang lahat, tanging ako bilang kanyang nakababatang kapatid ang naaalala niya. Bumagsak ang mundo ko. Habang pinipigilan ko ang aking dalamhati para alagaan si ate, mariin ko ring tinanggihan si Shen Yu. Mahal na mahal ka ni ate.
Tiyak na hindi kanya gugustuhing maantala ang iyong buhay dahil sa kanya. Ako na ang magdesisyon para kay ate, dapat kayong maghiwalay. Mahigpit na hinawakan ni Shen Yu ang mga kamay ni ate, puno ng luha at matatag na nagsabi, hindi ko iiwan si Ahe. Kahit mamatay pa ako, buong puso siyang pumiling manatili. Isang kabataang may paninindigan. Naantig ako sa kanyang hindi pag-iwan kay ate. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng karapang magmana sa kumpanya ni ate. Si Chen Xinyi ay sobrang nagsisisi. At nagkulong sa kwarto, umiiyak ng malalim. Hanggang sa sirain ni Shen Yu ang pinto at binuhusan siya ng malamig na tubig. Kung gusto mong maging karapat-dapat kay Ahe, ingatan mo ang kumpanya at ang bahay na ito para sa kanya. Mula sa araw na yon, si Chen Xinyi ay tila naging ibang tao. Pumasok din siya sa kumpanya ni ate, at inako ang responsibilidad na alagaan kami. Noong mga panahong iyon, lubog ako sa matinding dalamhati at pagkalito sa hinaharap. Ang pagsama at suporta ni Chen Xinyi ang naging tanging sandigan ko. Nagpakasal kami, at sa harap ng higaan ni ate, nanumpa siyang aalagaan ako sa buong buhay ko. Nagring ang telepono ni Chen Xinyi, pinutol ang aking alaala. Para bang nagmamadali siyang makawala sa mga tanikala ng nakaraan. Naging madaldal si Shen Yu. Huwag mong sisihin si Xinyi. Sina siya ngayon ng isang pampublikong kumpanya. Napakaabala niya. Isinuot niya ang kanyang manggas, sinadyang ipakita ang limitadong edisyong relo sa kanyang pulso. Ito ang regalo niya sa kaarawan ko noong nakaraang buwan. Pumunta siya sa auction sa France para bilhin ito. Ibinaba ni Chen Xinyi ang telepono. Ano ang pinag-uusapan niyo? Marahang hinawakan ni Shen Yu ang kanyang kamay. Sabi ko, ang lumana ng damit ni Ancheng. Pumili ka ng ilang suit na hindi ko na ginagamit para ibigay sa kanya. Walang emosyong sagot ko, hindi na kailangan. Maayos naman ako. Biglang nag-iba ang mukha ni Shen Yu. Anong ibig mong sabihin? Tiningnan ko siya. Diretso sa kanya ang aking tanong, anong ibig kong sabihin? Hindi mo ba alam sa sarili mo? Kung hindi dahil sa aksidenteng iyon, si ate dapat ang nasa tagumpay ngayon. Ang pagiging parang bata ni ate ay isang sakit na hindi ko kayang malampasan. Ngunit kailangan kong magpatuloy sa buhay. Sa mga tahimik na gabi, ako'y napupukaw. At napagtanto na iniwan ako ni ate ng 2 taong higit pa sa pamilya. Ang kapitbahay na si Ruoyan at si Chen Xinyi. Paulit-ulit na tiniyak ni Chen Xinyi sa akin na alagaan niya si ate. Sa aking kawalan ng pag-asa. Parang kumakapit ako sa isang hibla ng pag-asa. Naniwala ako sa kanya. Noong una, ginawa niya ang lahat ng walang kapintasan. Para bang ibibigay niya sa akin ang pagmamahal na hindi na kayang ibigay ni ate. Tuwing kalahating buwan, lumilipad siya sa lungsod ko, natatakot na mapabayaan ko ang sarili ko. Kapag bumagsak ang unang nyebe sa susunod na taon, magpapakasal na tayo. Magiging tayo ang pinakamasayang mag-asawa sa mundo. Mahirap maging mainit ang 4 na panahon tulad ng tagsibol, ngunit noong taglamig na yon ay sobrang lamig. Sabi ng ulat ng panahon. Sa araw ng Pasko, magkakaroon ng unang snow na 1 beses lang sa 50 taon. Gamit ang perang naipon mo mula sa pagtityaga. Bumili ka ng diamond sword at palihim na bumili ng tiket pa uwi para bigyan sila ng sorpresa. Pero nang buksan mo ang pinto, ang nakita mo ay ang iyong ate na payat na parang buto at nakakadena. At sa harap niya, 2 hubad na katawan na nagtatali. Para kang nahulog sa nagyelong bangin. Nang inig ang buong katawan mo, hindi mo mapigilang sumuka. Hindi mo alam kung mas galit ka sa pagmamaltrato nila sa ate mo o sa pagkakanulo nila sa iyo. 2 pinakamahalagang tao sa buhay mo ay parehong nagtaksil sa iyo. Blanko ang isip mo pero nakita ka muna ng ate mo. Ang dati mong malinis at maayos na ate, ngayon ay puno ng dumi at buhok na parang pugad, may maruming manto na iniabot sa iyo. Xiao Qiu, ito. Biglang tumulo ang luha mo. Parang hangin kang sumugod, sumisigaw. Ginamit mo ang buong lakas mo para suntukin ang mukha ni Shen Yu. Sumigaw si Shen Yu. Lumuhod sa harap mo, Yan Qiu, alam kong hindi kita karapat-dapat. Pasensya na sayo at kay Ehi. Pero wala pa akong 30, ayokong habang buhay. Naalagaan ng isang tanga. Pero noong una ay gusto mo siyang palayain, pero siya mismo ang nagsabing hindi siya alis. Kaya kung gusto niya, kailangan mong pumayag. Ako at si Xinyi ay tunay na nagmamahalan. Hindi ko sasakupin ang posisyon ni Emmer Chen. Aalagaan ko ng mabuti ang ate mo, pero pakiusap, hayaan mo akong manatili sa tabi ni Xinyi. Tayong 4 ay mananatiling magkasama. Hindi ba maganda yon? Dati, ang ate mo ang nagprotekta sa iyo sa mga bagyo. Ito ang unang pagkakataon na hinarap mo ang kasamaan at kasakiman ng puso ng tao. Itinaas mo ang kamay mo pero sinampal ka ni Chen Xinyi. Umiiyak ng malakas ang ate mo pero sa likas na ugali, paulit-ulit niyang sinasalpok ang katawan ni Tian Lian. At naputol pa ang isang bukong-bukong niya. Kaladkad ang pilay na binti, ibinuka niya ang mga braso. Upang protektahan ka ng mahigpit sa ilalim niya. Ang bangkong hinagis ni Chen Xinyi ay tumama ng malakas sa ulo ng ate mo. Pinulanding dugong mainit ang dumihan sa kamay mo.
Walang magawa, gusto mong tumawag ng ambulansya. Pero si Chen Xinyi ay nagbihis at mahinahong dinurog ang cellphone mo. Nakita mo na siyang masaya, may kasalanan, at nahihiya, pero ito ang unang beses na makita mo. Ang isang napakalamig at malupit na tingin. Kung gusto mong mabuhay ang babaeng tanga na yan, tumahimik ka at isara mo ang bibig mo. Ang posisyon ni Emmer Chen ay sayo pa rin. Pwede ko pang angkunin ang pinakamahusay na doktor para sa kanya. Pero huwag kang makialam sa usapan namin ni Iyo. Ang tanga mong ate ay hindi naintindihan ang nangyayari. Pero pinunasan niya ang luha mo ng malamya, Xiao Qiu, huwag kang umiyak. Nandito si ate. Sumuko ka. Si Chen Xinyi at Shen Yu hinanap kanya at umasang makipaghiwalay ka sa kanya. At sa publiko, aminin na ikaw at ang iyong ate ang third party. Yan Qiu, kung magpadala ka sa galit at mawala, sa buong buhay mo, hindi mo na makikita si Ehe. Sinabi niya at ginawa niya. Hinanap ko ang lahat ng lugar pero wala akong makitang bakas ng aking ate. Para akong asong nawala ng tahanan, lumuhod sa harap niya. At sa harap ng hindi mabilang na media, yumuko ako at umamin ng pagkakamali. Sa publiko, humingi ako ng tawad sa kanya at kay Shen Yu. Sinabi ko na si Zhu Qinghe ang nanligaw kay Yu at Xiaoyao, at ako, si Xuyi, ang pumagitna sa kanilang relasyon. Pinapanood ko silang baligtarin ang itim at puti, isulat ang kasalanang ipinataw sa akin. Gusto ko sanang tumakas, ngunit lumapit si Chen Xinyi. Pinatugtog niya ang malabong boses ng aking ate, Xiao Qiu, nakikita kong ligtas ang ate mo. Ngunit sinabi ng kawani sa nursing home na nang makita ng ate ko ang video ng pagluhod ko, nagpumilit siyang lumabas para hanapin ako. Wala siyang bakas. Nang makita ko muli ang aking ate, isa na siyang malamig na bangkay. Marumi at sugatan ang kanyang katawan, at sa kanyang kamay ay mahigpit niyang hawak ang papel na eroplanong paborito ko noong bata. Binugbog ko ang mga lalaking gumahasa sa aking ate, ngunit hindi ko na maririnig pa. Tawagin niya akong Xiao Qiu. Yakap ko ang bangkay ng aking ate, puno ng sakit. Sa aking telepono, kumakalat ang balita na si Chen Xinyi at si Shen Yu ay magkasintahan na nagtagumpay. Paano hindi ako magagalit? Mag-isa kong inayos ang libing ng aking ate. Nagtago ako ng kutsilyo, handang sumabay sa kanila sa kamatayan. Sa lugar ng seremonya, sumugod ako, ngunit napakawalang muwang ko. Bago ako makalapit sa kanila, mahigpit akong pinigilan ng mga gwardiya. Nakahiga ako sa lupa sa harap ng kamera. Buong tapang kong isinigaw ang kanilang kahihiyan. Sinubukan kong sirain ang kanilang reputasyon, ngunit paano ako makakalaban sa kanila? Sinabi niya na dahil sa pagkamatay ng aking ate, naapektuhan ang aking isip. Hindi ako normal ang pag-isip at nagdulot ako ng abala sa lahat. Humihingi ako ng paumanhin. Ngunit ipinangako kong hindi na niya mabibigyan ng pagkakataon na saktan ang iba. Laban sa isang ulilang walang masandalan. Marami silang lakas at paraan. Dahil sa pananakit sa kapwa, nailagay ako sa bilangguan. Makalipas ang 2 taon, nakalabas ako. Sa labas, ang mundo ay nagbago na. Si Chen Xinyi ay naging isang mataas na presidente ng isang kumpanyang nakalistang sa publiko. Hindi man lang ako makalapit sa pintuan ng malayong opisina ng kumpanya, lalong hindi makapaghiganti. Si Chen Xinyi ay nagmulat ng bibig para magsalita, ngunit umingay ang aking telepono. Yan Q, nakarating na ako. Umangat ang init sa mukha ko. Tumakbo ako pababa at isinama si Lin nitong pataas. Ngunit sa loob ay may nag-aaway. Bakit? Bakit ibibigay sa kanya ang kalahati ng bahagi? Mula nang pumasok ka, ang mga mata mo ay halos dumikit sa kanya. Patay na ba ako? Kung maglakas loob ka pang hanapin siya, maniwala ka bang ipapakulong ko ulit siya? Ang sinabi ng lalaki ay sinundan ng isang sampal. Ang kumpanya ay pag-aari ng kanyang ate. Si Ehi ang nag-uwi sa iyo mula sa lansangan ng Liulo at nagbayad ng utang. Kung wala siya, matagal ka nang nawala sa isang sulok. Pinahirapan mo siya ng husto. Sa gitna ng gabi, hindi ka ba natatakot na dumating si Zhu Qinghe? Nang marinig kong binanggit nila ang aking ate. Bigla akong nakaramdam ng panibagong sakit. Binuksan ko ang pinto at pareho silang natahimik. Si Chen Xinyi ay matalim na tumitig sa akin at sa babaeng mahigpit niyang hawak at biglang nagtanong. Sino siya? Ang nobya ko. Biglang tumayo si Chen Xinyi. Natumba ng shitay ang upuan sa likod. Hindi ba sabi mo mag-isa ka lang? Napalingon ako at tumingin. Isang banayad na mata, ang boses ay may halong tuwa, ngunit hindi na ito magtatagal. Ikakasal na kami. Tutol ako, taas boses na sabi ni Chen Xinyi. Siya, isang pobre, walang anuman, paano siya makakaswato sa'yo? Kung mahal ka talaga niya, bakit wala man lang lugar para sa kasal at kailangan pang bumalik sa lumang bahay na ito? Magkapatid kami ni Ahe, hindi ko kayang panoorin kang tumalon sa apoy. Matapos ang unang pagkagulat, namutawi ang pang-uuyam sa mga mata ni Shen Yu. Matandang lalaki na ito, may babaeng pumayag na mapangasawa siya ay mabuti na. Ano pang dapat ikareklamo? Walang awa na sumagot si Chen Xinyi. Tahimik. Kung hindi ka magsasalita, walang mag-akalang pipi ka. Sobrang kabalintunaan,
Ano naman sa inyo kung sino ang pakakasalan ko? Sa puso ko, siya ang pinakamabuti kahit hindi ito walang utang na loob. Isang salita lang. Naging maputla agad ang kanilang mga mukha. Noong bata pa ako, namatay ang mga magulang, pinalaki ako ng ate ko sa hirap. Kahit sa gitna ng paghihirap, hindi niya ako pinayagang magdusa kahit kaunti. Ngunit pagkatapos, naranasan ko ang lahat ng pagbabago ng mundo, ang iba't ibang lasa ng buhay. Pinaalis na ako sa paaralan dahil nakulong ako. Kahit sa paghuhugas ng pinggan ay itinaboy ako. Wala akong mapuntahan, bumalik ako sa maliit na bahay na ito, binuksan ang gas para tapusin ang aking buhay. Nakahiga ako sa kama ng ate ko, hindi ako natatakot sa kamatayan, sa halip ay puno ng pag-asa at pagnanasa. Naisip ko, kung mamatay ako, baka makita ko ang ate ko. Kung makita ko siya, tiyak na iyak ako ng todo. Sisihin ko siya sa pagtatago ng kanyang pagpanaw, sisihin ko siya sa pag-iwan sa akin. Ngunit sa huli, sasabihin ko sa kanya, "Ate, miss na kita." Sa pagkakandong, hindi ko sinasadyang natumba ang lampara sa tabi ng kama. Nang yumuko ako para pulutin ito, hindi sinasadyang naabot ko ang bakal na kahon sa ilalim ng kama. Sa loob ay isang lumang passbook, mula sa unang 10 piso hanggang sa 100 piso. Hanggang sa 10,000. Mula 10 hanggang 20 taong gulang, bawat taon ay may itinatabi ang ate ko. Pera para sa magiging asawa ni Xiaoqiu. Hindi ako umiyak kahit isang taon sa loob, ngunit sa sandaling iyon, hindi ko napigilang humagulgol. Ang pagmamahal ng ate ko ay hindi kailanman nawala, laging naririto. Pinalaki niya ako ng may kahirapan. Kung malaman niyang ganito ako magpapabaya, tiyak na masasaktan siya. Malamig na hangin ang pumasok sa nabasag na bintana. Sobrang lamig. Tumayo ako at pinatay ang gas, nakaligtas. Kinuha ko ang pera sa passbook. Bumili ako ng tiket ng eroplano, taan ang bakal na kahon na iniwan ng ate ko, lumipad ako patungong ibang bansa. Natulog sa ilalim ng tulay, ng alkal sa basurahan, minsan para sa isang inaamag na tinapay. Ay binugbog hanggang sa duguan, halos mamatay. Hindi ko alam na ang mabuhay ay napakahirap hanggang isang gabi. Natumba ako at itinapon sa isang malaking truck. Hindi ko alam kung saan ako dadalhin. Sa gitna ng pahinga may nagbukas ng pinto. Sabay-sabay kaming tumakbo palabas. Sumunod ako sa mga tao. Pumalakpak. Hindi mabilang na putok ng baril ang narinig sa likuran, tumalsik ang mainit na dugo sa mukha, isa-isa ang mga taong bumagsak sa tabi. Ito ang una kong beses na harapin ang kahinaan ng buhay, hanggang sa dumama ang sakit sa dibdib ko, at bumagsak rin ako sa gitna ng buhangin. Akala ko patay na ako, ngunit nagising ako sa isang tent, iyon ang unang beses na nakita ko si Linyitong. May bitbit siyang baril, tinignan lang niya ang identification card ko. Chinese. Tiningnan ko ang butas-butas na kahon na bakal sa tabi, namumula ang mga mata. 80. Muli niya akong iniligtas. Kahit wala na siya, patuloy pa rin niya akong pinoprotektahan, itong walang kwentang kapatid. Parang hindi pa nakakita si Linyitong ng lalaking umiiyak, nagulat siya sa luha ko, isinubo niya sa akin ang natitira niyang candy. Tapos palihim siyang nag-utos na gawing 2 singsing ang sirang kahon na bakal, at ibinigay sa akin. Dahan-dahang natunaw ang candy sa bibig ko. Ate, natapos na ang hirap. Dahil hindi ako namatay, may kasunod bang swerte? Wala akong mapuntahan, kaya nakipagmatigasan akong manatili. Ito ang lugar ng peacekeeping forces. Nasa frontline ng digmaan, araw-araw ay walang katapusang mga refugee at sugatan. Para hindi maging pabigat, sumalo ako sa iba't ibang trabaho, pinilit kong matutunan ang mga mekanismo. Simula sa nanginginig sa takot sa tunog ng baril. Hanggang sa kalaunan ay humarap sa bala at bomba, at mahinahong humawak ng scalpel para mag-retrieve ng bala at magtahi. Araw-araw na nakikipaglaban sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa umaga, may isang taong nagrereklamo na matigas ang tinapay, sa gabi ay maaari na siyang maging maliit na kahon. Walang oras para malungkot, walang oras para magreklamo. Araw-araw ay pilit na nabubuhay. Ang mga nakaraang pag-ibig at puot ay naging napakaliit. Hanggang sa mahuli ako ng kaaway habang bumibili ng antibiotic. Naisip ko, kahit mamatay ako, karapat-dapat naman. Nakapagligtas ng maraming tao. Kahit makita ko si ate, may pagmamalaki kong itataas ang dibdib ko. Hindi ako nagpadaig sa sarili, hindi ko binigo ang inaasahan niya. Pero hindi ko inaasahan na mag-isa si Linyitong na magligtas sa akin. Tila naiintindihan ko na kung bakit Sari, ang bida, ay laging nahuhulog sa kanyang tagapagligtas. Dahil sa sandaling iyon, mula sa kawalan ng pag-asa hanggang sa bagong buhay, 1,000 pagliko. Ang nasa harapan ko ay aking nag-iisang tagapagligtas. Naligtas ako pero nasugatan ang binti ni Linyitong. Mula sa mapagmataas na ang Ice King, naging isang babaeng hindi na makalakad ng maayos. Noong gabing tahimik siyang nagretiro, hinubad ko ang singsing sa leg ko. Linyitong, papakasalan mo ba ako? Hindi dahil sa awa, hindi dahil sa utang na loob. Gusto lang kitang pakasalan. Payag ka ba? Ang mga kasamahan naming magkakasamang nabuhay at namatay.
ay naghiyawan at nagpalakpakan. Pakasalan mo siya! Pakasalan mo siya! Namula ang mga mata ni Lin Yitong. Lumapit siya, kinuha ang singsing sa kamay ko, at sa kabila ng matinding sakit, dahan-dahang lumuhod sa lupa. Sa bagay na to, hindi ako natatakot. Zhou Yanqiu, pilay na ang binti ko. Pero hindi pilay ang puso ko. Gagawin ko ang lahat para sundin ka at mahalin ka sa buong buhay ko. Hindi kita ipagkakanulo. Papakasalan mo ba ako? Hinipan ang hangin ng ilang ang buhok. Parang si ate na naman ang sinasadyang guluhin ito. Ang aking kaligayahan ay payapa, kaya't makaasa ka na ngayon. Ang pagbabalik kong ito sa bansa ay para makita ang mga magulang. Para sa kasalan, si Lin Yitong ang kasama kong nag-akay sa braso ko, hindi ako sumasalungat o lumalaban. Kung karapat-dapat ba siya sa kanya, si Yanqiu ang magsasabi, hindi isang taong nag-aaway pero isang walang utang na loob na itinuturo ako. Lumapit ako ng maingat, ipinakita ang lahat ng katibayan para kay ate. Si Lin Yitong ay magalang na lumapit, yumuko at nagmano. Muli kong iniabot ang kamay ko sa kanilang dalawa. Kung ibabalik mo na sa akin, bilang presidente ng isang kilalang kumpanya, hindi naman siguro gusto mong makinabang sa aking ari-arian. At saka, pumunta kayo rito para makita ng aking ate ang kanyang matalik na kaibigan at ang asawa nito na pumapaligid. At pinipilit ang kanyang pinakamamahal na kapatid. Hindi iyon angkop, hindi ba? Sa huli ng araw na yon, ang dalawa ay nag-aatubili pa ring ibigay ang susi. Sa pag-alis, bumulong si Chen Xinyi ng pabulong. Pasensya na. Hindi ko alam kung para kanino ang kanyang paghingi ng tawad. Para ba sa ate na may utang na loob sa kanya? Nasiniraan niya at pinilit mamatay. O para sa akin, na dating nagmahal sa kanya ng buong puso. Nitong mga nakaraang taon, hindi naman na ako walang balita tungkol kay Chen Xinyi. Ang mga drone na ginawa ng kanyang kumpanya ay nakatulong ng malaki sa amin. Nakabawas ng maraming pinsala. At sa totoo lang, unti-unti ko na ring pinatawad siya. Si Lin Yitong ay sumama sa akin upang makita si ate. At dinala ako pa uwi upang makilala ang kanyang mga magulang. Maaga namatay ang aking mga magulang, kaya't noon pa man ay naiinggit ako sa mga batang may nanay at tatay. Ngunit tuwing sasabihin ni ate, Yanqiu, may kapatid ka, pareho lang yon. Ang ate mo ang mag-aalaga sa'yo tulad ng ginagawa ng nanay at tatay. Hindi ko alam kung paano makisama sa mga nakatatanda, at lalo akong natatakot na baka sila ay magsawa sa akin. Nang makita ang aking pag-aalangan, hinawakan ni Lin Yitong ang aking nanginginig na kamay. Nerbiyoso ka rin? Mabait naman ang aking mga magulang, sabi niya. Si Lin Yitong ay galing sa isang pamilya ng militar. Akala ko sila ay mahigpit at seryoso, ngunit nang buksan ang pinto. Dalawang masasayahin at mapagmahal na mukha ang sumalubong sa amin. Hindi man lang nila ako pinansin, ang babaeng sugatan na hindi nila nakita sa loob ng 5 taon. Si Lin Fu ay pumalakpak sa aking balikat. Isang mainit na kamay ang humaplos sa aking buhok. Katulad ng inaakala ko, isang matangkad at gwapong lalaki. Paano naman napunta sa aming munting unggoy na ito? Tahimik na binigyan ako ni Lin Fu ng isang card. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Pagkasabi noon, isinuot ang apron at pumasok sa kusina. Si Lin Yitong ay nagreklamo, ako ba talaga ang inyong tunay na anak? Tatay, ibinigay mo lahat ng ipon mo kay Yanqiu, paano ka nalang inom ng alak ng palihim? Napangiti na lang ako at namula ang mga mata. Ang matagal nang hindi nadarama na init ay bumalot sa akin, pumalibot at yumakap sa akin ng mahigpit. Pagkatapos ng hapunan, isinantabi ko si Lin Yitong at inamin kay Lin Fu at Lin Ina ang aking nakaraan. Hindi ako maaaring maging makasarili at gamitin ang kabutihan ng iba. Ang ipon ni ate para sa akin ay ubos na. Wala na akong anumang ari-arian, ang tanging maibibigay ko ay ang aking sugatan at tapat na puso upang ipakita ang aking kahinaan. Tito, tita, sabi ko, nakulong ako. Akala ko sila ay tulad ng karamihan, titingin sa akin ng may pagtatangi. Susubukan ako at magagalit. Hindi ko inaasahan na si Lin Ina ay mapupuno ng luha ang mga mata. Walang karagdagang linya sa orihinal, kaya ito ay mananatiling blanko o kung may konteksto, isasalin. Yumakap ka sa akin, sila ang may kasalanan, hindi ikaw. Ikaw at ang iyong ate ay parehong mabubuting bata. Ang kabutihan ay hindi kailanman mali. Wala na ang iyong ate. Simula ngayon, kami na ang iyong pamilya. Kung sino man ang manggigipit sa iyo, kami ang unang tatayo laban sa kanila. Ang yakap ni Lin Yitong ay mainit, parang ang ina sa panaginip. Bumalik si Lin Yitong, nakita niya akong namumula ang mata, bigla siyang nag-alala. Tatay, nanay, ginagambala ninyo si Yanqiu. Nahiya ako at pinunasan ang sulok ng mata. Maingat akong yumakap pabalik kay Lin Wu. Wala po, mabuti naman po sila sa akin. Lumihis si Lin Yitong ng tingin, pero mabilis siyang lumapit at niyakap kaming dalawa. Gagawin ko ring mabuti sa iyo, sa inyong lahat. Nagpa siya akong ibenta ang lumang bahay. Bagamat dito nakaukit ang magagandang alaala naming mag-ate, ito rin ang huling saksi ng kahihiyan ng aking ate. Tiyak na hindi rin niya gusto ang lugar na yon.
Kinabukasan matapos italaga sa ahente. Tumawag ang ahente, Mazu, may problema ba sa titulo ng bahay na ito? Naguguluhan ako kung bakit ganoon ang tanong niya, nang marinig ko ang boses ni Chen Xinyi, si Zuyan Q ba yan? Bakit mo ibebenta ang lumang bahay? Kung kailangan mo ng pera, maaari kitang bigyan. Gusto kong bilhin ito ng doble ang presyo. Ibenta mo na lang sa akin, please. Nakalimutan ko na isa sa kondisyon ko sa ahente ay huwag ibenta kay Chen Xinyi o sa sinumang may kaugnayan kay Xinyi. Yan Q, hindi mo ako pwedeng ganoon kalupit, huwag mong alisin ang huli kong alaala. Hindi ko maintindihan kung bakit siya, na matagumpay sa karera, ay nagpupumilit sa mga alaalang iyon. Sinabi ng ahente na araw-araw siyang pumupunta upang makialam sa mga tumitingin ng bahay. Nakipagkita ako kay Chen Xinyi. Pagdating ko, hindi ko alam kung gaano siya katagal na roon. Mukha siyang marangal at mahinahon. Pero hindi maitago ang pagod. Yan Q, nagkasundo ka nang makipagkita sa akin. Masarap ang pagkain sa restaurant na ito. Lalo na ang wine-fermented dumplings. Parang lasa ng ginawa ni Ahe. Hindi ako naparito para balikan ang nakaraan. Lalo na't ikaw ang may kagagawa ng pagkamatay ng aking ate. Ibebenta ko talaga ang lumang bahay. Kung manggigipit ka pa, tatawag ako ng pulis. Si Chen Xinyi ay tila walang narinig. Kumuha siya ng isang kutsara ng wine-fermented dumplings at inilagay sa kanyang bibig, may ekspresyong naalala ang nakaraan. Kamakailan, madalas kong napapanaginipan si Ahe. Hindi siya nagsasalita, basta ako'y tinitingnan. Noong araw, nakipagpustahan ako sa kaibigan. Pero nakramp ako sa tubig. Lahat ay nakatingin lang sa pampang, tanging si Ahe ang bumaba para iligtas ako. Noong panahong iyon, bagamat mahirap kami, masaya naman. Kung hindi ako iniligtas ni Ahe noong gabing iyon, kaya tayo ay maayos pa. Tinakpan niya ang mukha at mahinang natawa. Hindi ba ito ang aking sumpa? Noon, maayos naman ang aking anak pero biglang nawala sa ika-8 buwan. Sa mga taong ito, nanalangin kami sa mga Diyos pero wala kaming anak. Nang maglaon, sinabi ng doktor na ang aking matris ay napinsala kaya mahirap nang magkaanak. Sa palagay mo ba, galit si Ahe sa akin? Dahil hindi kita naalagaan ng mabuti. Ang tao ay laging nagbibintang sa iba't ibang pagpipilian kapag nawawalan ng alaala. Kung talagang may espiritu si ate sa langit, sana pareho silang walang mapaglibingan. Mahigit 10 taon na, ang aking pag-ibig at puot ay nasa gilid na ng kamatayan. Naging marupok at walang sigla, pero hindi pa rin ako makapaniwala para kay ate. Kung pwedeng bumalik ang panahon, naniniwala akong pipiliin pa rin ni ate na walang pagsisising tulungan si Chen Xinyi at ampunin si Shen Yu. Dahil napakabuti niyang tao noon. Ang kabutihan ay hindi dapat maging dahilan para mamatay, ang walang utang na loob ang tunay na kasalanan. Si Chen Xinyi ay nagsalita ng mahaba, at sa huli ay nakiusap na itago ko ang lumang bahay, kahit anong presyo. Chen Xinyi, hindi lahat ay kayang bayaran ng pera. Hindi nito mabibili ang buhay ni ate. Aminin mo na, ang pag-iingat sa lumang bahay ay hindi tunay na pagsisisi, kundi paghahanap mo lang ng dahilan para sa iyong makasariling pagkakasala. Para matahimik kang tamasahin ang lahat ng iniwan ni ate. Ano ang karapatan mong isipin na pagkatapos mong agawin ang kumpanya ni ate? Nakawin ang lalaki niya, at apihin ang kapatid niya, mapapatawad ka pa niya. Hanggang ngayon, gusto mo pa ring gamitin ang kabaitan naming magkapatid. Chen Xinyi, napakasama mo talaga. Hindi ko alam kung anong salita ang tumama kay Chen Xinyi, pero pag uwi niya, nag-away sila ni Shen Yu at naghiwalay. Dahil dito, maraming beses akong tinawagan ni Shen Yu gamit ang iba't ibang numero. Zuyan Q, bakit hindi ka pa mamatay? Bakit ka bumalik? Zuyan Q, kung maglalandi ka kay Chen Xinyi, kaya kitang ipakulong minsan, kaya kitang ipakulong 2 beses. Walang pag-aatubili kong binablock siya. Sa araw ng kasal, ang mga dumalo ay mga kamag-anak ni Lin Yitong. At ang aming magkasamang mga kasamahan sa laban. Noong pagpapalitan ng singsing, ang dapat na ipakita ay ang mga eksena ng aking pagsasakripisyo kasama si Lin Yitong. Pero pinalitan ito ng eksena noong pilit akong lumuhod sa entablado at aminin na ako at si ate ay mga third party. Pumasok si Shen Yu, tinitigan ako ng may panunumbat, suot ang barong, may hawak na megaphone. At sumigaw sa mga bisita, nakita niyo ba? Si Zuyan Q ay isang talunan. Noong araw, sinira niya ang relasyon ko at ni Chen Xinyi bilang third party. Ngayon, habang nag-aayos ng kasal kay Lin Yitong, nilalandi niya ang dating kasintahan na si Chen Xinyi. Hindi ka ba nasusuka? Gusto mong kunin ang basurang itinapon ng iba? Sobra akong nahiya. Bumalik ang masasamang alaala, gusto ko lang tumakas. Pero pinisil ni Lin Yitong ang kamay ko ng mahina. At humarang sa harapan ko. Ang paninirang puri ay may pananagutan sa batas. Shen Yu, hindi ka welcome dito. Nagulat si Shen Yu saglit, tapos ngumiti at nagtaas ng kilay. Ah, may hilig pala si Miss Lin sa basura. Sino ang nagsabing naninirang puri ako? Sa video, siya mismo ang umamin.
At ang mga litratong ito ay katibayan na kamakailan lang ay sinira niya ang relasyon ng asawa ko. Hindi ko sinabi kay Lin Yitong ang tungkol sa pagkikita namin ni Chen Xinyi. Ibinaling ko ang aking tingin, natatakot na mabigo ang mga magulang ni Lin. Note, this line seems to correspond to original block 326 but the text is somewhat different. I'll match the sequence. Yumuko ako, hindi makatingin kina Yenji, at Lilin, natatakot na mabigo sila. Akala ko ay mauulit ang 6 na taon na pagmumura at paninisi ng mga tao, pero hindi. Umakyat sina Yenji at Lilin sa gitna ng entablado. Yumakap si Ilin sa mga balikat ko. Bakit kami maniniwala sa asawa ng anak namin, sa halip na maniwala sa iyo, na walang utang na loob? Kahit ang mga bisita ay tumayo at pumanig sa akin. Ano ba talaga ang klaseng tao ito? Hindi ikaw ang may sabi niyan, may mga mata at tenga kami. Siya ang kasamahan naming nagkasama sa buhay at kamatayan. Lahat kami ay nagtitiwala sa kanya. Lumuluha ang aking mga mata. Hindi ko akalain na sa pagkakataong ito ay pabor sa akin ang tadhana. Na makakilala ako ng napakaraming mabubuting tao. Ang malumanay na pag-aalaga ay magpapalago ng baluti, hindi katatagos ng espada o bala. Hindi na ako natatakot. Inurong ko ang mga tao at humakbang pasulong, patungo sa may mapagmataas na mukha na si Shen Yu. Binigyan ko siya ng isang malakas na suntok. Ang tapang mong saktan ako, at agad kong sinundan ng isa pa sa kabilang mukha. Talagang ikaw ang dapat ko saktan. Noong bumagsak ang inyong pamilya at hinabol ka ng pinuno ng tribo, napilitan kang magtago kahit saan. Ang aking ate ang nagbigay sa iyo ng tahanang pananggalang, tumulong magbayad ng utang mo. Hindi niya gusto ang naging kalagayan ng aking ate, hindi ito sadya. Pero sinabi ko noon na palalayain kita. Ngunit habang sinasabi mong hindi kita iiwan, sumama ka naman sa aking asawa at nahiga sa kama. Inabuso mo ang aking ate, iniwan mo siyang parang isang hayop sa bahay, binigyan lang ng isang malamig na tinapay. Tao ba ang gumawa niyan? Para takpan ang kapayapaan, ginamit mo ang aking ate para banta ako. Pinilit mo akong kilalanin bilang kabit, hindi ba yon napakasama, Shen Yu? May langit na nakatingin, hindi ito hindi pagbabayad, darating ang oras. Gusto ni Shen Yu na sumabog. Bumukas ang pinto, pumasok si Chen Xinyi na may puting damit. Mahal. Binubuli nila ako dahil marami sila at malakas. Tingnan mo, namamaga ang mukha ko. Ipapakulong ko sila. Ang sumagot sa kanya ay isang sampal mula kay Chen Xinyi. Sino ang nag-utos sa iyo na lumabas at saktan si Yan Qiu? Ang desisyon kong hiwalayan ka ay personal. Ano ang kinalaman ni Yan Qiu? Ang madalamhating mukha ni Shen Yu ay biglang naging baluktot. Hindi. Bakit? Ibigin ko sa iyo ang lahat ng shares ng kumpanya, sinamahan kita sa loob ng maraming taon. Bakit mo ako hihiwalayan? Para siyang may naalala, hinawakan niya ang manggas ni Chen Xinyi. Xinyi, nagkamali ako. Hindi ako dapat nagsiselos at nagparatang, pero lahat ito dahil mahal kita. Natatakot akong mawala ka. Hinugot niya ang isang papel sa kamay ni Chen Xinyi, pero ang pangalan doon ay hindi Chen Xinyi. Tingnan ang mukha ni Chen Xinyi, muntik na akong matawa. Ang langit ay may paikot, sino ang tatakasan ng langit? Noong una, iniwan ni Shen Yu ang aking ate para sa iba't ibang babae, natural lang na mag-cheat din siya kay Chen Xinyi. Si Chen Xinyi, nagising ay sinipa siya. Agad na pumutla ang mukha ni Shen Yu, nanginginig ang labi, gustong magpaliwanag pero wala siyang masabi. Lumingon si Chen Xinyi at tinitigan ako na nakasuit. Yan Qiu. Ang gwapo mo pala sa suit. Yan Qiu, kung sasabihin kong alam ko na ang pagkakamali ko. Pupunta ako sa puntod ni Ahe at luluhod para humingi ng tawad, bibigyan mo pa ba ako ng isa pang pagkakataon? Bago pa ako makasagot. Si Shen Yu na nakaupo sa sahig ay biglang nabaliw. Chen Xinyi, bakit mo ako iiwan? Gusto mong patawarin ka ni Zhu Yan Qiu? Panaginip, huwag mong kalimutan. Noong una, paano naging tanga si Zhu Qinghe? Ikaw ang nag-set up niyan. Nanlaki ang aking mga mata. Nakatingin ng may pagtatanong kay Chen Xinyi, si Shen Yuke ay tumawa ng malakas, si Chen Xinyi. Ikaw na duwag, hanggang ngayon ay hindi ka pa nagsasabi. Sasabihin ko na. Bago pa maging tanga si Zhu Qinghe, ilang beses ka nang sumiping sa akin, sinabi mong hindi mo ako kayang iwan. Sadyang ginamit mo ang alak para makipag-away at gumawa ng gulo, ikaw mismo ang nagsabi sa akin na noong araw na iyon ay nakita mo ng maaga ang taong may bote. May pagkakataon kang sipain siya, pero ikaw na hamak ay tumigil sa kinatatayuan, pinanood mo lang na gamitin ng taong iyon ang bote. Sa paghampas kay Zhu Qinghe na nakipaglaban para sa'yo. Galit na si Chen Xinyi ay lumapit, mahigpit na sinakal ang lead ni Shen Yuke. Tumahimik ka, bistado ka, wala kang karapatang banggitin si Ahe. Hindi ba't sadyang pinapunta mo ang mga tao para ipakita sa kanya ang video ng pagluhod ni Yan Qiu? Para maakit siyang lumabas at hanapin si Yan Qiu. Makalabas ba siya? May ebidensya ako, ang mga pulubing ng gulo kay Ahe. Ay pinapunta mo. Nang marinig ang mga salita nila, ang galit ay kumalat sa buong katawan. Halos hindi na makatayo.
Sa loob ng maraming taon, akala ko ang nangyari kay ate ay aksidente lamang. Hindi ko inakala na ang totoo ay ganito katindi, Yan Q. Noon ay nawala lang sa aking isip, nagdalawang isip lang sandali. Sa mga taong ito, hindi ako nakatulog ng payapa. Lagi kong napapanaginipan si Ahe na nagtatanong kung bakit hindi ko siya iniligtas, bakit ko ginawa iyon sa'yo. Si Chen Xinyi ay lumuhod sa harapan ko, Yan Q. Pasensya na, may kasalanan ako. Ito ay pinalaki ng media. Makalipas ang 7 taon sa kulungan, ako at si ate ay sa wakas nabura na ang dungis sa aming pangalan. Nagsampa ako ng kaso, hinihingi ang mga bahagi ni ate noong panahong iyon. Inamin ni Chen Xinyi na hindi. Kondisyon na makita ako pero tumanggi ako. Kahit mamatay, ay hindi sapat upang pantayan ang buhay ni ate. Si Shen Yuqi ay nagplano at niloko ang asawa, sa bilangguan ay hinamak ng marami. Araw-araw binubuli. Pagkalipas ng 3 taon, dinala ko ang aking 2 taong anak na babae upang dalawin si ate. Sa larawan, siya ay bata pa at maganda pa rin. Itay, ang ganda ng tiyahin na ito. Hindi tiyahin, siya ay tiya. Ang tunay na kapatid na babae ni Itay. Isang paru-paro ang dumapo, huminto sa buhok ng anak ko, pinapagaspas ang mga pakpak. Para tulad ng pag-aayos ni ate ng kanyang buhok. Mahal ka ni Tia, talaga ba? Mahal ko rin si Tia. Lumapit ang anak ko, marahang hinalikan ang bata at magandang mukha. Ate, maayos naman kaming lahat. Magpahinga ka na.